So, meron ka ng gustong regalo for Christmas. Meron na? Like what? Sige. Anong gusto mong regalo for Christmas? Yeah, anong gusto mong regalo for Christmas? Anong gusto mong regalo for Christmas? Wala pa? Kasi mahal nyo may magbigay. Anong gusto mong regalo for Christmas? O ba? Oo nga. Ano gusto mo? Ito nga po na po. Yun. Ano gusto mo regalo for Christmas? Yung masaya, ano ba ang pakasaya? Ikaw na. Happy yan. Sino? Ano gusto mo regalo? Aray? Ano gusto mo regalo? Sapatos. Sige, sapatos. Ano pa? O pag-ilantan yung mga ang regalo, yung mga nakikinig sa diba? Bigyan nyo ng ano. Okay. Ano nung regalo mo? Damit po. Yan, damit. Okay, mga damit ni Inang Dan, pagbigay. Ako mga kailan po nung regalo. Sige na lahat. Kapag tayo, okay, let's make this serious na. Kapag tayo, pagpagdo, meron kang desired peace, tama ba? Dala. Ang malulungkot ka, kapag hindi mo natanggap yun. O kaya malulungkot ka, kapag walang nagregalo sa'yo, pag Pasko. Tama? Pero, I want you to realize, ang Pasko, hindi mo birthday. Tama ba? Sino Pasko ba ikaw nang hingi na regalo? Sino may birthday? Si Jesus, ang tanong ko sa'yo, anong regalo mo kay Jesus? Magsimba? Okay, so ngayon, we will learn how to really spend Christmas. How should we really spend our Christmas? Paano ba natin dapat gulitain ang Pasko? Padaan kasi, kapag Pasko, naku, puro inuman. Ano ba? Hindi ka nakapunta na sa Christmas party na may inuman. Kasi nga, minsan yung Christmas, nawawala yung pagiging essence na, nawawala yung pride at puro Christmas. O kaya, ano ba? Kainan mas. So, kung sinabi, Christmas, it is pride. Ano ba? It is not drinking, it is not about beer, it is about the birth of Christ. Tama ba? Kaya ang Christmas, kaya naman yung Christ. It is not about you, it is about Christ, sabi yung Christ. Diba? Ang Christmas, kaya sinasabing Christmas, it is the birth of Christ. Let's learn it from the Bible. Let's read Matthew 2, 1 to 13. Let's read Matthew 2, 1 to 13. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star at his throne, and we have come to worship him." So that's it. The Jesus star was born in Bethlehem, in Judea. At sa panahon yun, ang hari nila, ang pangalan ay Herod. Sabi niyo nga, Herod. Kapag sinabi natin Herod, later na lang. About that time, some wise men from eastern lands, sabi ko,
Noong mga panahon na yun, meron daw mga matatalinong tao mula sa silangan. Saan yung silangan? The east. Galing ha? Tapos sabi nila, tinatanong nila, saan ba dito ipapanganak si Jesus? Saan nga ba ipapanganak si Jesus? Yun yung pinagtatanong nila. Kasi nakita namin ang kanyang bituin. Tapos, sinundan namin, dahil gusto namin sumamba sa kanya. Tama. Kasi diba, Christmas are for wise people. Christmas are for wise people. Ang Christmas, ang Pasko ay para sa mga matatalino. Bakit? We will see later on. Sabi dito, there are wise men. Kapag meron tayo ng tradisyon na tawag natin is three kings. Pero gusto ko lang, ang pumunta kay Jesus, hindi naman sinabing tatlo, walang sinabing numero, at hindi rin sinabing hari. Ang sabi niya ay wise men from the east. Sabi niya, no? About the time, wise men from eastern land. So whatever yung paniniwala natin na tatlong hari, hindi lang tatlong hari. We don't know the numbers, pero ang sabi doon, walang sinabing hari sila. Ang sabi, they are wise men. Or they found translation, and sabi sa kanila, they are magi, or wise men. King Herod was deeply disturbed when he heard this, and walked everyone in Jerusalem. He called a meeting of the living priests and teachers of religious law, and asked, where is the Messiah supposed to be born? So, ang ginawa niya, disturbed siya. Bakit siya disturbed? Bakit siya nagpupulumihanan? Kasi siya ang hari. Here na sabi, isinilaw na yung magiging hari ng Jerusalem. Isinilaw na ang magiging hari ng mga Hudyo. Ano ibig sabihin nun? Isinilaw na ang papalit sa kanya. Tama ba? Nag-get diba? Kaya yung district, ibig sabihin, ang balak niyang gawin, as much as possible na ma-prevent niya yung paglaki, gagawin niya. Para ano? Para wala nang kumuha sa trono niya. And then, patawag na ng meeting, tinawag na lahat ng nakakalam sa Biblia, lahat ng mga matagal na, ng mga simbahan, tinawag na yan, saan ba? Saan akong hindi yung panahon. Okay. Ito yan, alam na, narinig ko lang yan. Sige, lipat natin. So sila in Bethlehem, in Judea, they said, for this is what the prophet wrote, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah. For a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people, Israel. Sabi, ano daw? Ang magandang nila, ang Bethlehem po sa Judea. Kasi po, sabi ng propeta, sa Bethlehem daw po ay isisilang ang ruler. Hindi yung ruler na ruler, yung sabihin, tagapamalakat, tagapamahala, pinuno, who will be the shepherd for my people, Israel. Then Herod called for a private meeting with the wise men. So, pag-meeting sa mga wise men na the visitors sila from eastern land. Then, ang sabi, and he learned from them the time when the star first appeared. Nalaman nila kung kailan nagsimula yung star. Then he told them, go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too. Sabi niya, kapag nakita niyo, sige, bumalikin sa akin, sabihan niyo ako para ako din ay makapagsamba o makapagpuri, makapagbigay pugay sa kanya. Pero gusto ko lang, kasi ang gusto niya talaga mangyari, hindi magbigay pugay, kundi ang gusto niya, mawalan ng malaki para sa kanyang paghahari. After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was.
When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Again, they bowed down and worshipped him. I am him. Then they opened their treasure chest and gave him gifts of clothes, frankincense, and myrrh. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Kaya gano'n lang. Number 9. Gano'n lang. Hanggang 12. Okay. Balikan natin, no? So, nung pumunta ulit sila sa Bethlehem, nakita nila yung star, huminto. Ito yung star. Ito, andyan sa star. Ito na. Ikaw! Ikaw na. Tapos, ang ginawa ng wise men, they fall down. Sila yung pagkirapan, they bow down before Jesus, and they started worshiping Him. Hindi nila ako. Tapos, ano ba ang nangyari? Pagkatapos doon, they gave Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Kapag sinabing gold, frankincense, and myrrh, these are the best things that gold, ibig sabihin, ang taas ng value. Meron ba kang dito na may gold? Diba? Yung gold kaya na peke, diba? Okay na. Paano kaya yung totoo? At paano kaya yung madami, yung mabigat, yung puro? So it is the best quality of gold. Tapos yung frankincense, yung frankincense, it is a perfume. Tapos merong myrrh na parang linen cloth. I don't know if I'm correct kung ano yung sila. Because those three things, they are the best things that you can give to a person. And then afterwards, God appeared to their dream na sabi, mag-iba kayo ng unong tao, kayo bumalik ni Herod. Naintindihan ako, bakit kapag bumalik sila kay Herod, ano nangyari? Wala na si Caesar. Hindi na natin sa mga pag-uulasan, bakit namatay pa lang bata. Namatay na, bata pa lang. Naintindihan niyo? Pero gano'n nga ang ginawa, and then they followed God, and they bumalik sila sa kanilang pupuntahan in a different way. So what can we learn about this? Christmas, kapag namin Christmas, again, it is not about us. Christmas is about Him. Christmas is about Christ. Ang pagsuko ay para kay Kristo. Di po yung para sa atin o para kanino man. Tayo po, ang dami natin gift for Christmas. Pero alam nyo, hindi mo naman birthday. Also to realize that, hindi mo birthday. Birthday to Lord. What are you about to give to the Lord? Tingnan mo natin kung ano yung ginawa ng wise men sa kanya. Yung wise men po, first birthday. Okay, tingnan niyo po yung wise men, ano, kung ano ginawa nila, ano. I'll give you the point, so we better cut it down. Number one, wise people, o yung mga talinong tao, hinahanap ang Panginoon. Naintindihan niyo ba? Sabi nila, wise men from the east, follow the star so that they come to worship the Lord. Ang mga talinong tao po, they worship the Lord. Balik tayo, ang mga talinong tao, they seek the Lord. Gumagawa sila ng paraan in order to seek the Lord. Wise men seek the Lord. Wise men seek the Lord. Tapos sumakita niyo po dito. Sabi ko, they came from the east. Kapag sinabi, they came from the east, ibig sabihin, kasi sa Bible, kapag sinabi, they came from 7 mountains long travel. Ibig sabihin, malayo ng 7 mundo. Pero kapag sinabi, from the east, ibig sabihin, nandito ka sa west, at sa galing sa east. Ibig sabihin, gano'ng malayo, kalahati ng globo.
Hindi na niyo ako, kalahati ng globo. And wise people seek the Lord. Maraming tao, ay hindi ako makakapag-beauty. Bakit? Kasi may exam bukas. Excuse me, kaya pumasok sa exam mo, hindi dahil sa talino mo, kundi dahil sa awa ni Lord sa'yo. Right? O sige, kung matalino ka, kumuha ka ng oxygen, ngayon din. Kumuha ka ng bagong element, matalino ka wala eh. So, hindi din ako, madaming tao gano'n eh. Hindi ako pwede kasi may budget pa rin. Bakit? Kapag mo kapag nilayo ako sa Lord, pag kaya mong gawin yan. Kulang ka pala dito eh. Wise people, they know the value of the Lord. Alam nila yung halaga ng Panginoon na kahit ano pang bagay, pantahan na ipagpalit, love to seek the Lord. Sabi ba kayo sa ito, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi nun, unahin mong hanapin ang kanyang kalayaan at ang kanyang paluwalhatian at ang lahat ng bagay ay magpapa sa iyo, ay mapapa sa iyo. Yun po ang sabi ng kanyang salita, Mateo 8:33. Tingnan nyo, yung matatalino tao, hinahanap ang Panginoon yung buong tao umaaga sa katalinuhan niya. Tama? Tama ba? Ito po ang sinasabi dito, wise people from the east. Hindi. Yung matatalino tao ka na, hinahanap si Lord. Kapag sisig mo sa umaga na hinahanap ko, matalino ko ba? You're seeking the wise people of the Lord. If I'm seeking the wise people of the Lord, tapos pag-isig mo sa umaga, hinahanap mo agad si Lord. Bakit? Mabubuo ka, kapagulata. Tubukan nyo, huwag kayo magdimulong, sira ang buhay nyo. At ito pa, kung gusto niyo ba masirayan ang buhay nyo, tagalan nyo hindi magdimulong. Tingnan nyo, tingnan mo katabi mo, nakikita si Flores, kapag maganda, maaliwala, nagdidimulong, kapag hindi, ay naku. Kaya mo dumalo ng mga tagyawa, pinupubuhan na kung ano-ano, pinupubuhan niya. Dati, ano lang yan, mukha na may tagyawa, ngayon, anong nangyari, tagyawa na may mukha. Kaya kapag magdimulong ka na, sabihin mo sa kami mo, magdimulong ka. Wise people seek God. That's the first point. Wise people seek the Lord or seek Jesus. Then the second point, kasi alam nyo, kapag tinanong ko sa inyong lahat, kilala nyo ba si Jesus? So, kilala ko po siya, siya po yung ganyan, siya po yung anak ni Mary, ni Joseph, siya po yung ganyan. Dami kong ginawang himala. Pero sabihin hindi sapat that you know Jesus, that you knew Jesus. It's not enough na may alam ka tungkol kay Jesus. Alam nyo ano dapat meron tayong relationship with Jesus. Kasi kung may nabana, ay kilala mo si Pong Abel, kaya nyo si Pong Abel Abel Bertia. Kita-invite natin sa dito. Kilala niyo siya, pero ang tanong, kilala ko niya? Yung ang tayo, alam mo, hindi ko nandito. No? Pero ang tanong, kapag sinabitan mo ba siya, may ipagpento ako na sa'yo? Ano na yung nanay mo? Sa aral ka pa ba? Di ba? Hindi! Kaya naman niya kilala eh. Pero alam mo, wise people, ilang po natin ah, next. Ayun! Sige, ako yan. Okay, ganyan lang. Nung pagpunta ng wise men doon, ang mga kaninong tao, ginawa nila. Nakita nila, inaanap nila si Jesus, nakita na nila. Ang nakita nila, sino? Jesus,
and they bow down. Lumuhod sila. Sa ibang translation, they fall down. They fall down. Kapag sinabi they fall down, sila ay nagpatirapak. Obviously, the person na nagpatirapak. Do you mean the no patirapak? And I have a volunteer. Ang pinakita nila. Hindi. Hindi. Di ba? That's the meaning of nagpatirapak. Okay? Kapag sinabing nagpatirapak, it is with complete humility. 5 people humble down themselves before the Lord. Ang masasabihin ng tao, sinasabi nila na hindi po kaya ang ano pa man kung wala ka. Hindi nyo? Did you get that? It is full reliance solely to the Lord. They bow down and worship Him. How do you worship the Lord? Second point. Why people worship the Lord? How do you worship the Lord? How do you worship the Lord? Tell me, paano kayo sumamba sa Panginoon? Sumisimba o ma-attend ng church? Is that how you do it? Ganun ba ang ibig sabihin ng pagsama sa'yo? Pag-attending ka! Pagkain ng oras ka! Pagpapagaasan ka! Is that how you worship the Lord? Hello? Look at the wise people. What they did. Ano ba ginawa nila? Wise people fall down before the Lord. They are in complete humility. They are in complete surrender. They are reliant fully to the Lord. Yung mo ibig sabihin ng tunay na pagsamba. Yung pag-depende sa Diyos at sa Diyos lamang. Na sinasabi mo sa buhay mo na wala kang kayang gawin kung wala ang Panginoon. That is true worship. Maraming tao marunong kumanta. Kapag kumanta ka, gusto ko maintindihan mo. Iba po ang singer sa worshiper. Iba po ang dancer sa worshiper. When you worship to the Lord, you rely fully to Him. And you give everything to Him. Naintindihan mo ako? Kaya sinasabi ko, hindi po kaya sinasabi ko, unity is not about religion. Why? Yung religion mo, anong nangyayari sa religion? Ang dami mong kilala, nagtindi pa, walang nagagawa, walang pagbabago nangyayari sa buhay nila. Why? Because alam nila, ganon ang pagsamba, pero hindi. Hindi ako. Worship is not being able to go to church every week. Hindi po yun ang pagsamba. That is not true worship. Ang true worship ay nakikita sa buhay mo that you rely fully to the Lord. Hindi niyo ako. Aanin mo yung sambahan ng sampatin kaya mo pa napupunta. Bakit? Ang pangit na ugali mo eh. Sinasabi mo, Kristiyano ka, bakit ganyan ka, nagmumura ka? Bakit ganyan ka, namunod ka ng ball? Diba? Bakit ka sumasagot ka magulang ba? Hello? Lalo lang hindi mo mahugasan, tapos sabihin mo, you worship the Lord? Hello? People? Are you getting me? Naiintindihan mo ba ako? Hindi mo ganun ang pagsamba. Ang pagsamba ay nagsisimula sa puso, lumalabas sa salita, at nakikita sa gawa. Hindi mo yun yung pagsimba na simbahan. Pero walang paganda, puro ka forma. At sabi tayo, kung sino man sabi ka, pare, pastor, o sino ministro, sabi ka, nagtitingin ka na ng mga gaganda.
Are you getting me? Worship people, worship the Lord through worship. Yung totoong pagsamba. You know, if you're going to music every now and then, and yet you don't understand the real meaning of worship, kasi po, yung pag-attend mo to music, hindi ka mababago. But it is your decision to be with the Lord, to worship the Lord, that will change your life fully. Hindi mo niya ako. Nag-get you well. But kahit alam mo kahit kung galing ka na dito sa YouTube, kung hindi mo uunawain ang pag-ibig ng Panginoon at hindi mo tatanggapin na wala kang magagawa kung wala ka. Sabi ng bawal ng boyfriend ang boyfriend. Sabi ng bawal ng girlfriend, ayun. Text the text. I love you. I love you. Naiintindihan mo ako. And I want to emphasize to our job, they bow down and worship Him. Maraming tao, sino-sinong ginagawa. Samantala, kailangan na sabi, they bow down and worship Him and Him alone. Naiintindihan mo ko. I'm not against of anything. Pero ang sinasabi mo lang, dito sa ating ang salita nito, they bow down and worship Him. Do you know how to worship Him? Kung ano mo, tama ba yung sinasamba mo? Ikinyan niyo ba ako? Sino ba ang sinasamba mo sa buhay mo? Sinasamba mo ba yung pera mo? Sinasamba mo ba yung class mo? Sinasamba mo ba yung girlfriend mo? Sino sinasamba mo? Sino ang sinasama mo? Sino ba dapat ang naandyan? Ang daming tao. Ang daming sino sinasama? Samantala yung dapat na gawin, namatay ko sa puso ng nagbago para sa kanya. Ginawa ang lahat para sa kanya, ginayos niya ng sobra, hindi niya matapapama. Tapos ang kapal mo nga, magmahal mo sa Pilipino. Naiintindihan ba? Why are you getting these people? Christmas, Merry Christmas! It is about Him! On that cross! Who died for you and me! That's Christmas is all about. It's not about anything else, but it's about Him and only Him. Ay, hindi ako. Ano ba dapat? Can we open their treasure chest at no point? Why people offer to the Lord? Ito yung pagawin natin. Why people offer their best to the Lord? Ano ginagawa nila? They give the best to the Lord. Alright, let's have a spelling quiz here. How do you spell God? D-O-G? No? D-O-G? D-O-G? Oo nga, D-O-G, ganda? D. Kasi kayo po, no? Sabi po dito, wise people, they open their chest and gave Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Ano ang ibig yun? Bigay sa death. Kapag po tayo, nagbibigay sa tao, o dito, kapag nga ikaw binibigyan ako, gusto mo maganda, hindi mo ma-appreciate kung pekit lang, hindi mo ma-appreciate kung pangit. Tama ba? That's gonna be that. Pero ano si Ivan sabi ito? Then they open their treasure chest and give Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And he said, they give their best to the Lord. They give their best to Jesus. Ang problema sa atin, sabi natin ang spelling ng dati, C-O-D. When you offer, it is spelled C-O-D. What do you mean, Kuya San? Ganito yan eh. Kapag ikaw nag-pray kay Lord, kinuha mo muna yung para sa'yo, yung tira, ayun kay Lord. So, pupunta ako kapag may time ako, nag-isip na kayo, pupunta ako kapag nakikita mo na ako, pupunta ako kapag wala na akong gagawin.
kukunin ko muna yung pamasahin mo, kukunin ko muna yung pang-allowance na isang linggo, ito yung bibigay tira. Hindi na yun, tira, para sa aso. Hindi na yun, ang tira para sa aso. Naglutungan nyo ba, naglutong kayo, tapos bago maumahin na lahat, pinuhan nila yung sa aso. Anong nangyari? Kung nasaan yung mga kapatid mo doon, o yung kahit yung nanay at tatay mo, tama ba? Bakit kasi yung para sa ako, tira-tira, pero yung para sa Diyos, yung una, yung damit. Kaya tayo kapag nagbigay tayo, kapag mamaya magbibigay tayo, mag-offer tayo, let's see how do you offer to the Lord. Do you give Him, when you give to the Lord, do you spend the word God, G-O-D, or when you give, you spell the word otherwise, D-O-D. Wise men, wise people offer their best to the Lord. When we say the best, it is the best. Hindi na yun, ano yung best mo? Kapag ikaw, tingnan mo, kapag ikaw nanliligaw ka, lahat ng best bibigay mo. Ano ba? Kapag ikaw may peace kayo, di ba? Ang oras ng dito, alas 3, kitaan sa plaza, alauna ka lang, nasa plaza ka na. Bakit? Bakit? Paano mo eh? Hey, Lord. Wala. Lord, kapag yung pwede nga, may gala ka. Yung pwede nga, manunod kami ng sine. Ano yun yan? Mga nag-i-pray sa dito. Ako dahil ka hindi ako makakapunta kayo kasi ano yun, dami ko project. Wow, project. Galing. Sabi na hindi ako makakapunta kasi wala akong pumunta eh. Kung tayo nakakapun, nakapunta ng Quran, nakapunta ng Silvia, Maribel. Akong dabataan. Tapos hindi tayo pumunta sa YouTube, wala nang pagkakas pa. Yung sila yung binigay. Pati ito, tingnan nyo yung contract with engineer, alam nyo, sa school, baka engineer yung ginawasan eh. Baka nagtitis sila, para yung pagdating doon, alam nung bibigay nila na ito, binigay ko na yung invest ko para sa'yo. Tama ka, bakit ginawa nun eh? Sikaan yun eh. Kapag nagpakain na sa pagkala mo, grabe, kapag nagpainom ka, magkano na yung gastos mo? Pakitulungan sa'yo, pakitidroin sa'yo. Pakitulungan, sabi na ang anda sa'yo. Sige yan eh, tapos kapag in-work, ganda. Ganito hindi ako, wala akong pakialam sa malaking halaga. Ang pakialam ko, yung value ni Lord sa'yo, ano ang value ni Lord sa'yo? Do you value Him? For what? Is dapat, kung binavalue mo sana, walang katuran. What is the Lord value to your life? Wise people value the Lord. Wise people offer their best to the Lord. Hindi na nyo yun. Diba na kanino tao, alam nila, na kung ini-investa nila, wala ka tulad ko eh. Wala kang hihigit pa dito. Kaya lahat ng best sa kanya. Ngayon, yung matitira, ito, para dito. Bakit? Siguro na muna, siguro ng best, wala nang hihigit pa kanya eh. Hindi na nyo ako? Hindi na nyo ba ako? Ikatagalan naman ako eh, hindi na nyo ako? Please give the best to the Lord. Alam nyo, minsan nagsisipo ako. Tapos, the only money left in my wallet, 100 pesos. Yun na lang natin sinabaki, 100 pesos. Ngayon, in-invite ako nitong church to speak. Nagsalita ako nitong church. Offering tayo na. Nag-offer sila bago magsalita. 100. Tapos pagkatapos, hindi ko alam kung may kakainin na kontel, kung may pamatay ako. Hindi ko alam kung papainin ako ng mga nag-invite sa akin. Hindi ko alam kung iyahatin nila ako. Hindi ko yun eh. Anong alam ko doon? Kapag nagtanong ako, nagot ako. Baka bisayain ako, hindi ko alam. Alam ko lang sa Bisaya, bye. With bye, ay ganun lang. Ano na, ano yun? Di ba ba yun? Bye, bye. Ano? Wala. Ano? Ano? Paano na ito? 100. Diba? Hindi ko ba magpala? Pag yung best yun, yun lang
bumabalik doon. Eh, hindi na nila ako. Nakita ako. Tayo po tayo. Bulan. Tawag na ako. Kaya, I minister to them. Inihahan ko ang patuloy na wati Lord sa kanyang presence. I minister to the people. Meron kaming login na tinatawag yung honorarium na dinibigay. Yun na plenty na sa'yo, napakoy mo nila. Ito yung parang binibigay nila yung best nila. Hindi na nila they're offering the best to the people of the Lord. So, ito, walang required para dito. Ano, pwedeng meron, pwedeng wala. So, naka-experience din ako ng wala. So, okay lang. Naka-experience ako, isang tao, binigay akong sabi, dalawa ako. Sabi ko. So, San Fernando ba yun? Hindi ka pa sa kamasari. Alaman, meron kang bakan. Hindi mo alam kung meron o wala eh. Pero may hirap na talaga yun. So, ngayon, ito si Bo. Hindi ako sorry. Ako? Ito na. Nakain pa ako. Grabe talaga ito na talaga. May mapalitin na. Wow! Ay, kung sarap. Lahat ng kabuhi ko pa. Order ako na. Lisyong langaw. Lisyong langaw. Then, ang nagkakal na pawus, yan. Isang iyaw ng aking bahay. Five na. Ay, tapos anong nangyari? Tapos nun. Hotel kami, labing sa hotel. Kasi ako sa bitana. Here. Then, hotel na yun. Tapos, kahit natin. Sa palagay nyo, ano yung mas malaki? 150,000. So ngayon, binigay mo yung 100 para bigyan ka ni Lord ng 6,000 o 5,900 for that matter. Sa palagay nyo, ano nangyari? Yung iba, kasi ganun po kapag nagbibigay ka ng best ni Lord, ang aanin pa rin naman, sino? Aanin pa rin Lord yung pera mo, papatayin ba siya ng SM sa lama? Hindi naman eh. Ibig sabihin, iba ka rin yung hirap, kaya ang problema, kaya ang hirap hanggang ngayon. Pinagkakait mo yung kayamanan sa sarili mo din. Hindi, no? Ako hindi pa doon natatakot. Pagpungan mo, yan may mga ubok-ubok. Pero tinapay, kaya natulog na, ilagay ko ito, yung ubok ko, yung sinabi. Ang pahin ko, baka iba nato na. Tapos, meron po ubok-ubok din niya akong sinding ng engagement ring. Dalawa yun eh. Para sa akin, saka na magiging partner ko. Kaya ang problema dapat kasi sa kanya, parang singing beauty. Hindi ko lang alam nyo, Ganyan, no? Parang Cinderella, dapat siyang. Tapos, meron po mga sulat, pastor, laman po, kasi talaga nagbago ang buhay ko. Pero kung binibigay ko po lahat kay Lord, ang nakala ko, reflect, kasi usually reflect sa may mga sulat-sulat. Papanalangin ko buhay palagi yan. So, ganun na nangyari, no? Bakit? Kasi that's what happened when you gave your best to the Lord. Amen. Kasi the Lord is faithful. Kapag tapat ka, magtapat ang Panginoon. Sabi nga, you can never outgive the Lord. Kahit kailan, kahit magkano ibigay mo, kahit ano pa man ibigay mo, buhay mo, kahit kailan, hindi mo pa rin mapapantayan ang kung ano mang binigay niya sa'yo. Hindi niya yun, you can never outgive the Lord. Sabi mo, ay naku, masyado naman wala ito, bibigay mo ka sa libo. Bibigay mo sa libo, masyado wala ito. Paano? Ano ba tinigay din Lord? Sige, ang presyo, yung hininga mo, kaya mabaho.
Hindi din ako. Hindi din ko yun. You cannot outgive the Lord. Sige, pressure mo. Anong gusto mong pressure? O sige, tanggalin natin yung pinapupuntuan mo. Kamusta? Wala na. Diba? You can never outgive the Lord for everything that He has done. What can you give in return? It is on Psalm 112, verse 8, or Psalm 115, verse 7. Psalm 116, verse 12. Diba? That's that. So give your best to the Lord. Okay, ano tayo doon? 5 points lang, 4 points. Fourth point, wise people listen to the Lord. Wise people listen to the Lord. Wise people listen to the Lord. When it was time to leave, they returned to their own country by another route. For God had warned them in a dream not to return to Herod. Yung dati na yung dream eh. Pero ng dream, ano ginawa nila? Napakinggan ba nila yung dream? Do you listen to the word of the Lord? Do you listen? Kailan ka nakikinig ng salita ng Diyos? Paano ko narinig regularly? Di po gano'n ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang tayo minuto, oras-oras, magbasa ng Bible. Have you ever seen a class Bible? Nakakita na ba kayo ng Bible? Nabasa niya na. Hindi ko mabasa ka, parang pakaiwilig ko amin. Baliktad lang pala. Hindi na ako. Read your Bible. Sabi po yan sa kanya ito, read your Bible, pray every day, and you grow. Ano ang tao, they grow old, and yet they don't grow up. Tumanda na walang pinagkatandaan. But when you read the Bible, if we bilin sa akin ng Sir Paul, tingnan ko po kasi, she died Friday last week. Last week, no? November 13. Then, ano nila, talagang grabe yung memorization niyan. Nakakapagtuloy na, kunwari tayo, nakakapagtuloy tayo ng verse na, nakakapagtuloy na ng chapter. And you recite that. Gusto mo English, gusto mo Tagalog. Ay, ngayon, tampa. Diba? Yung mga malalalim, tayo mo, awit. Yun, doon na nag-recite mo. Kung bata pa lang ako, inakantahan nila ako ng mga kanta, binabasahan nila ako ng Bible. Tapos nalala ko, one time, it's Christmas time, ang friend nyo namin, kapag marami ng verse, kada verse na alam mo, sa ulo mo, bibigyan ka ng 10 piso. Yan yun. Susubukan natin, gano'n kaya ang gawin pagpapala natin. Yung verse ay pinatapuan mo, gano'n ang biyaya na makukuha mo mula sa Panginoon. Malagay nyo. Kaya mo kaya mo yun. Paano mo lang, John 3:16. I am the way. Mali pa. For God so loved the world that He gave His begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So, doon na? John 3:16? Hindi. Dapat doon niya, Romans 6:23, ang salat. 4:5-6. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sabi lang, ang mga may kasalanan na huwag mo sa impyerno. Kaya lang, ang regalo ng Panginoon ay buhay na walang kat sa mga magilan ng Kristo sa ating Panginoon. Pagkali punta ka, natatakot sa impyerno, matatakot ka sa impyerno kapag alam mo pupunta ka doon. Ano ba? O kaya, kapag hindi ka sigurado na pupunta ka ng langit, ay samantalang pwede naman pangasigurado na ikaw ay pumunta ng langit. Doon po ako. So, yung inang ko po, malaki na siya mamatay nyo, ako po bantay. May conference po, papunta sa Manila, papunta po yung mga taga-church dito. So, pinatawag ko po sila, sa 4 na madaling araw dito para ayubin ko yung cocktail na ako po doon.
Sabi niya, ano na bigla, kumusta na? Sabi ko, malapit na po. Malapit na lockdown, hindi po, malapit na po din Lord. Sabi niya, ay, bakit naman? Bakit sige niya magsalita? Bakit niyo po pinipigilan? Ano ba nito doon? Who are you para i-prevent yung magandang bagay na mangyayari sa atin? Pinipigilan, doon pinakasaya, huli Lord, huli niya na ako. Susunod yun eh. Diba? Dito may mga nalilupit na sasalita, sila sasalita, sila tutulog, sasalita, sila nakikipag-usap sa katabi. Lord, wala! Makikinig ka na ng kaibigan, makikinig ka. Diba? Apiran mo, may pag-celebrate ka kay Peter, kay Paul, nakapag-disciple ka. Wala akong problema ng mabelo, makakata na lang pagdalalak sa dito. Ito yung dito, ninanakaw, ito yung tinatapakan. Saan ka? Hindi na yun ako. Sabihin mo rin, kaya lang mabelo, kung sigurado ka pupunta ka doon. Diba? Kaya po, gano'n na nangyari sa kanila. Tingnan niyo po, nagkaroon po sila ng relationship with the Lord. Wise people have relationship with the Lord. Kapag sinabi natin gano'n, hindi lang sapat na kilala mo sa ang tanong, kilala ka ba niya? Kaya kung kilala ka niya, relationship po kasi, give and take. Diba? Yung give and take, dapat, naunawaan mo na meron kayong relasyon sa kanya, paano kapag pumunta ka ng langit, sabi mo, ay, kilala ko si Jesus, bakit? Ay, hindi mo makakilala ka niya. Hindi na niyo ako, ilang tanong eh. Sasabihin niyo, ay, sabi ko kami ngayon, dito yung anak ko. Ganun ba? Sasabihin, ay, pakilala ko eh, nangangakawin mo. Sabi mo, patatawarin. Diba? Dapat meron tayong relasyon sa Panginoon. At yung relasyon sa Panginoon, hindi mo yung makukuha sa reliyon, hindi mo yung makukuha sa nanay mo, hindi yan namamana. Yan po ay personal na decision. That you want to have a personal relationship to the Lord. Sige niya. Kunwari, si Abela. Kung gusto mo magkaroon ng personal, ganun ay kung kayo ako na lang po yan. Dati po, ang tawag po sa akin ni Abela, kuya ni Abi. Kuya dyan ni Abi. Si Abi na si kuya niya. So, kuya dyan ni Abi. Kaya, nagkaroon kami ng personal relationship. Nakilala pa, naging magkaibigan kami. Nagkaroon kami ng selgo. Kaya, ang tawag nila ay kuya dyan. Hindi na niyo ako. It is personal. Wala ka nang kilalapitan iba. Kaya, meron ka ng direct connection with Him. Meron ka ng direct connection with Him. Hindi na niyo ako. Direct relationship. Ang tanong ko, ikaw ba kaya mong tawagin si Jesus na Ama? Anong tawag mo niyo ba sa'yo, anak? Hindi na niyo ako. Ibang bagay po yun eh. Magkaibang magkaiba. Maraming tumatawag na Lord. Pero di ba, ano ba tingin niya sa'yo? Ang tingin niya ba sa'yo, anak? So, you must be sure of where you are going to go after the time here. Hindi na niyo, dapat alam yun. Sabi po yan, pala mo, Roman 6:23, kasi yung dito mo, magiging sigurado. Natakot kayo, kapag namatay kayo, sa kayo pupunta, you must be sure. Pangalawa, pang-lima, last point, wise people obey the Lord. Maraming tao, ang daming naririnig, wala namang ginagawa. Kasi kung sumusunod ka kayo, being Christian, ano po, ang being Christian is not going to church. Buhay mo, basahin ng Bible, alamin niyo yung buhay ng Kristo. Kung nasabi ng pagiging Kristiyano ay pagsimba, linggo-linggo, hindi po rin ang ginawa ng Kristo. Pagiging Kristiyano po is about being Christ. It's about being like Christ. Kaya kung inuran ng kahit saan magpunta si Nora, nandun sila. Inuran ng ginagaya si Nora, ay hindi na ako, Nora yan eh. Avid fan, fanatic, ganun din po ang Kristiyan. Ang tanong, ikaw, anong level ang pagkakakristiyano mo? Kristanan ka lang ba? E pumunta ka din sa langit, langitan. Pasimba ka lang ba? E palangit ka lang din. Hello? Christians are citizens of heaven. Kapag namin Christians, they imitate Christ. Sabi po yan before, imitate me as I imitate Christ. Kasi yun po ang ibig sabihin ng Christian. You imitate Christ. Ngayon, alam ko ba kung anong ginawa ni Jesus? Pag-ibig sa umaga, alas 4 naman ng araw, pumunta sa ila, mag-pray ka. Lord,
Kaya problema sa atin, akala mo ata, kung yung pinag-Jesus, ikaw, hindi ko yung last word. Pag-ibig mo sa magaling, ano, Facebook, wow, text, notification, like, o, nakakata ko, wow, dito, kasi, doon, crush ko. Hindi dyan ako, yung ginagawa ko, ako na, may laptop tayo, akala mo, magaling ka kay Jesus. Si Jesus yan, lumapit kay Lord eh. Bago kumain, nag-pray, nag-pray ba kayo? Nag-pray na kayo, sabi ka, sabi ko. Ay, si Jesus, lumabas, nagpagaling ng sakit. Anong ginawa ni Jesus? Sinemi yung aspen, nag-baptize na ng mga tao, anong ginawa ni Jesus? Nagbago na ng buhay, he made miracles. Hindi na yun, ikaw, ang ginawa mo. Pero ba ginawa, Christian, sapat na yung mati-matibat, pabata-bata. Hindi po ganun ang pagiging Christian. It's about being Christ. Are you like Christ? Hindi na niyo ba ako? May igay ko ba ako? Manuwan pa ba ako na tawag? Pero po ang totoo ngayon na Christian. Kung akala mo, kung ang pagiging Christiano ay pag-attend lang, hindi po yan yun. Siguro po, pala yun na from Christian. Tatok lang. Umabot. Kung akala mo, ang pagiging Christiano, pakanta-kanta, pakanta, mga piyak-piyak, it may be part of that. Kung akala mo yung pagiging Christiano, mabuti na church, mabuti na verso, pagdating sa bahay, sungit, di mautusan, di kumite, mahanap sa magulang, kapag nakatalikod. Then ako, that's right. Hindi na ba ako? Pray here and amen. Amen. People who come and sit there, I want you to realize that Christmas is not about you, it's about Christ. Nung birthday mo, nilagalawa ka ni Jesus, yes. Yung birthday niya, ano regalo mo? Patend. That's it. Yan yung wise people, they fall down before the Lord, they give their lives to the Lord. Hindi ako. Bakit nila ginawa yun? Sabi kasi ng sulat, sabi ng Bible, nasusulat, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Pati tayo yun sa, before yan. Sabi na, and they bowed and worshiped Him. Kasi sabi mo na sa Isayan, so, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walang makaparoon sa Ama, sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Dapat meron isang personal relationship sa Lord. Eh, paano kung mamatay ka bukas? Kasi madaming ganyan, no? Kunwari, may cancer, hindi na mamatay ka cancer, hindi pa namamatay. Diba, balitaan niyo ba yun? So, yung iba, cancer lang sa ganyan, tapos pagaling na siya, palabas na siya. Hindi mo kalahin, mamamatay mo na, alam mo, kalamatay niya, munggo. Munggo. Kasi yung mga apo niya, nagsusulpita ng munggo. Tapos yun, umihi siya. Yun, sinulpit siya ng munggo, umiwala, may pa ako dito, patay. Sabi sabihin, sa totoo lang po, hindi natin alam kung kailan ka hukunin ni Lord. Ano ba? Kaya dapat sigurado, sabi mo nga sigurado. At kapag alam mo, kapag meron ka personal relationship with the Lord, madali na yung pagiging Kristiyano. Ang problema, kapag hindi mo tinutuko, pakikipag-relasyon sa Panginoon. Kapag nga yung girlfriend mo, hindi ka umaten, ay hindi ka tumikot, hindi ka nag-represent, nagagalit eh. Ano ba? Nalate ka lang ng text, nagagalit eh. Yung girlfriend mo lang rin, paano kaya si Lord? Tatapusin yan. Yan, sobrang pagmamahal sa'yo, hindi ka niya matist eh. Ha? Lagi kang bumibigay sa'yo, he loves us so much. Hindi na nyo yan. So, yung gusto ko, isipin nyo, ano ba? Kapag po nag-Christmas party kayo, nakaroon kayo ng mga goal setting, nakaroon kayo ng mga, dasal mo na kayo ng mga leaders, no?
Sagutin niyo naman, ano ang regalo mo? Ano ang regalo mo? Every day, day after day, then giving a gift. Ikaw, ano ang bibigyan sa akin? Everyone, let's stand up. Lord. All right. Hindi ko na natin sa let's start thanking the Lord. Wala na siyang kapirmanan. Hindi mo ikita ko ano yung mga regalo nito. Hindi mo ikita ko ano yung mga binigay nito. Start thanking Him right now. Salamat. And right now, isipin mo naman, never to eat the same fun. Remain your eyes closed, your head bowed down. Then, bigyan naman sa'yo ng Panginoon kung ano yung sinakilala mo. What do you think? Ano ang gusto mo kailangan? At ano naman yung pinapangako mo ng ibigay? Like people give their life. Like people give their life. Lang po kami ng lahat ng ginagawa. And Father, madami ng Pasko, Panginoon, akala namin ito ay para sa namin. Ginagawa po, Panginoon, may Pasko. We start living our life with you. Because five people give their lives to you. Lord, right now, I pray, Panginoon, that you bless us from all our sins. Give us lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Lord, turuan mo kami na hindi lang pangingin, kundi magbigay din. Lord, you deserve nothing but the best. Lord, kailan yung ako, i-commit namin ang aming buhay sa iyo. Commit namin ang aming buhay. Okay.